Hi people! For today's video ay magbo-voice over lang ako dahil New Year ngayon. Tama, New Year ko nga to tinik pero ngayon ko lang mapopost. Maingay kasi sa paligid ko, marami nagkakaraoke at nagpapaputok. So ngayong araw nga ay magta-try ako mag-fake nails. Bumili na nga pala ako dito ng fake nails na maramihan kaso clear lang siya para marami. Then may libre na rin siyang nail file. Then bumili na rin ako ng pandikit tsaka mga iba't ibang pandesign sa kuko. Para hindi nga pala ako mahirapan sa paglalagay ng design, meron akong dalawang klase ng tweezer. Tapos nag-prepared na rin ako ng maliit na box para paglalagyan ko ng mga design kasi masyado maliliit yun. Sa sobrang maliliit, baka kumalat kasi at magkawatak-watak, masayang pa. Ilalagay ko na lang sa descriptions box yung mga nabili kong item kung magkano ba yun. Dahil manicurista nanay ko, nanghiram ako sa kanya ng mga kagamitan. Sorry, medyo maingay sa paligid ko. May mga naglalaro kasi sa harapan ng mga bata. Bawat gamit na pinakita ko gagamitin natin yun dahil kailangan natin. Una ko nga palang ginawa kumuha lang ako ng bulak na konti. Naglagay lang ako ng kaunting aceton dun sa bulak. Ang purpose nito para matanggal yung clear polish dun sa kamay ko. Kung mapapansin nyo, wala ngang kulay kasi clear polish nga nilagay ko kaya hindi nyo mapapansin yun. Just kidding. So ayun na nga, tinanggal ko na nga isa-isa sa kuko ko yung mga nail polish na nakalagay. Next naman, gagamit ako nitong pusar para tanggalin yung mga dumi-dumi sa ilalim ng kuko ko. Sa camera, hindi nyo makikita na may dumi pero sa personal, meron konti. Sa pagtatanggal nito, dapat dahan-dahan ka lang kasi maaari ka dito masugatan. Pagkatapos ko nga linisan yung kuko ko, ganito na pala yung magiging resulta niya. Medyo malinis na siya pero gagamitan pa natin yan ng cutter. Nail cutter po ang gagamitin ha. Magugupit nga pala ako ng kuko dito dahil mahaba na yung kuko ko. Medyo nalulungkot nga ako dito kasi kailangan kong gupitin yung kuko ko nagpapahaba nga ako ng kuko. Pero no choice nga ako dahil gagamit tayo ng fake nails ngayon and ngayon lang ako gagamit nito, first time ko lang. Hindi ko nga alam kung mahihirapan ako pag may fake nails ako or baka mahirapan ako sa gawain niya tsaka baka ang pakiramdam niya mabigat sa kamay. Pero yun na nga, kinat ko na rin yung sa kabila kong daliri. Next ko naman gagamitin is itong cuticle remover para lang palambutin tong mga nasa gilid ng kuko ko. Hindi ko na nga pala kukuskusin tong kuko ko kasi kapag kinuskus ko baka numipis yung kuko ko. Iniisip ko kasi may lalagay rin tayo ng pandikit doon sa fake nails at baka kasi mas lalong masira yung kuko ko. Ayoko naman mangyari yun. Binabad ko nga lang pala saglit tong daliri ko para lumambot. Pagkatapos nun tinanggalan ko na ng kalyo sa gilid ng kuko. Ang purpose nito para naman malinis yung mga gilid ng kuko natin at matanggal yung mga kalyo. Gumamit nga lang pala ako ng parang stick dito or wood. Basta yung panggamit sa manicure. Then pinupush ko lang siya pataas para mahiwala yung kalyo dun sa taas ng kuko natin. And then, ito na yung final look ng ating kuko. Then, gagamit lang ako nito yung parang kulay pula para maging pula yung kuko natin. Basta yung, ewan ko kung anong tawag dyan, nakalimutan ko na. Madali lang naman maglagay nito. Lalagyan mo lang sa gilid ng kuko mo. After nun, kung may brush ka, gagamit ka ng brush. Kung ayaw mo naman maggamit ng brush, pwede mo naman siya ipunas lang sa kahit saan. I mean, pamunas ate ha, baka naman ipunas mo sa basahan. Dahil malinis na yung kuko ko, gagamit na ako nitong nail file. Dapat pala inuna ko munang paggamit na itong nail file bago ako naglagay ng kulay pula. Ang paggamit nga lang pala nito kukuskus mo lang siya sa kuko then mababawasan na ng paunti-unti yung kuko mo kasi parang makakadkad yung kuko mo dito Medyo nahirapan nga ako mag-good sa kanan kong kamay kasi hindi naman ako kalawete. Pagkatapos nga nun, eto na maglalagay na tayo ng nail polish. In short, clear cutic siya. Ito yung una nating ilalagay bago tayo maglagay ng fake nails. Maglalagay muna tayo nito para hindi ma-damage yung kuko natin. Dahil wala naman tayo mga pa-base tsaka yung oil sa kuko bago maglagay ng nail polish, diretso na natin tuti. Bali, nakadalawang coat nga pala ako dito. Nag-double coat ako dito para hindi ma-damage yung kuko ko. Pagkatapos ko nga pala patuyuin yung kuko ko, dumiretso na ako maghanap ng cutics kung anong kulay yung gagamitin ko. Ang gusto ko nga palang kulay red, pero yung gusto ko yung parang may pagka blood color siya, ganun. Bago muna ako maglagay nito, maglalagay muna ako nitong fake nails. Kada isang haba pala nito,
meron na tong dalawang pares. Bali sa isang haba may 2 taon na pwedeng gumamit nito. Dahil small size lang naman yung kuko ko, naghanap na ako ng ka-size nito. Bali hindi ko nga pala magagamit dito yung mga pinakamalalaki. Pag nakapili ka na nga lang, pwede mo na siyang tanggalin. Bago nga pala ako mag-proceed sa pagko-cutics, naghanap muna ako ng mga ka-size ng lahat ng kuko ko at inarrange ko to. Next naman, eto na tayo. Magpo-proceed na tayo sa pagdidikit. Mura lang rin to, mga nasa 28 pesos lang rin to nabili sa Shopee. Then kapag binuksan mo siya, para siyang amoy ng shoe glue. Iniisip ko nga baka nilagay lang to nila na shoe glue tapos pinalitan lang na lalagyan. Pero ayun na nga, nag-apply muna ako ng glue sa kuko ko. Then pagkatapos na nilagay ko na yung fake nails. Oo nga pala, kailangan nyo muna patuyuin ang maigi yung nail polish na nilagay nyo bago kayo maglagay ng glue. Dapat maingat kayo sa paglalagay nito kasi nga para siyang shoe glue lang. Kapag dumikit to sa balat nyo at nagkamali kayo, mabilis lang matutuyo. Next naman ginawa ko, yung fake nails nga hindi nag-match dun sa pinakakuko ko na malaki. Kaya ayan, kinadkad ko muna siya para mag-match. Sobrang laki kasi nung pinakahinlalaki nila. Nung nag-match na nga, ayan na nga, nilagyan ko na nga ng glue at dinikit ko na din. Bali, ayan na yung pinaka-final look niya kapag nadikit na. Dahil natapos ko na nga yung kanan kong kamay, dito na tayo mag-proceed sa kaliwa. Dito naman ako mahihirapan at dito na ako mag-i-struggle, be. Hindi nyo nga mapapansin pero lagpas-lagpas na nga dyan yung glue. Tapos one time pa nga natapon pa nga yung glue dun sa kamay ko pero hindi na nga siya na-videohan. Eto na yung final look niya nung nailagay ko na siya sa pagkabilaan kong kamay. Hala, si ate tuwang-tuwa pa pero nahihirapan na yan. Pagkatapos nito gagamit nga pala ulit tayo ng nail file. Ang purpose pala nito para matanggal natin yung pagka-shine ng fake nails. Sa taas ko nga pala siya ginamitan ng nail file. Ang purpose nito para matanggal natin yung shine dun sa fake nails at para kumapit ng lalo yung cutics na gagamitin natin. So ayun na nga, nandito na tayo. Magpo-proceed na tayo sa paglalagay nitong cutics. Dahil wala kami masyadong pagka-blood red color na cutics, eto na lang parang maroon yata tong kulay na to pero okay na yun. Dapat nga pala maging maingat kayo sa paglalagay ng cutics kasi magiging pangit ang kakalabasan kapag lagpas-lagpas. Then ito na yung magiging resulta ng fake nails na ginawa natin. Next naman, nilagyan ko naman na yung kabila. Struggle na naman ako dito sa paglalagay sa kabila kasi hindi nga ako marunong magkaliwa. Pagkatapos ko nga mag-double coat dyan, magpo-proceed na tayo dito sa nail polish ulit. Ang purpose pala ng clear polish para maging shine yung kuko mo, ganun. Ayun na nga, natapos ko na nga lagyan lahat ng nail polish yung kuko ko, kaya ayan, nagkikintaban na. Wala nga pala ako yung ilaw ba yun na color violet para mapatuyo kagad yung cutics. Ano tawag dun? Yung UV ba yun? Ewan, basta ayun. Kaya nagintay pa ako ng ilang oras para mapatuyo yung cutics ko. Pagkatapos na naglalagay na ako nun ng design. May 3 nga pala akong binili sa Shopee na design. Meron ako ditong ribbon, may white na roses, meron rin para tong flower na white din. Di ko alam kung anong tawag sa flower na to. White nga pala yung binili ko sa lahat ng design para kahit anong gamitin ko na cutics babagay pa din. Una ko nga palang nilagyan muna yung ribbon, sunod ko naman yung roses. Maglalagay ka nga lang pala muna ng kaunting glue kasi para maidikit natin yung mga design. Oo nga pala, nahirapan ako sa paglalagay ng design kasi kapag naglalagay ka ng glue muna tapos isusunod mo yung design, tumutuyo ka agad yung glue kaya minsan nagkakamali ako ng lagay kung saan ko ilalagay. Bali, pag nalagyan mo na siya ng design, hindi mo na siya ma-adjust kapag natuyo na yung glue. So, ayun guys, dito na nagtatapos ang aking video. Na ang naging resulta niya. And sa ibang design, yung maliliit na yan, tinulungan na lang ako ni... Sino? Okay, busy siya guys. So ayun, siya yung tumulong sa akin lagay ng mga bulitas. Yung boy best friend. Yung boyfriend ko po, siya po yung tumulong sa akin. 9, 3. Guys, maraming salamat. And dito na nagtatapos sa aking kasi nag-video ako na ulit.